أيها المسلمون الكرام، اتقوا الله حق تقوى فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay inuukol lamang natin ito sa tunay na tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati ta'ala. Naway ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa kanyang pinakahuling sugo na kanyang ipinadala. Wala nang ibang sugo pa bukod sa kanya. Walang iba kundi ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 ng kanyang mga pamilya at 10 ng kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng mga tumahak sa tamang landas at gabay ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa huling araw. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang pinakahuling sugo at alipin. Sino man ang gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman wala nang makapagliligaw pa sa taong iyan, sapagkat nasa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sino man ang iligaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman walang makakakontrol maliban sa kapahintulutan ng Allah at hindi na ito maliligaw. Kaya alhamdulillah, ngayong araw tayo po naman muli nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang na tayo po ay isa sa ginabayan na naman. Alhamdulillah, isa na nananatili tayong ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa kanyang tunay na relihiyon, na kung saan wala ng ibang relihiyon na tatanggapin ng Allah maliban lamang sa relihiyong Islam na ito. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Tunay na ang relihiyong Islam, ito lamang ang relihiyon na kung saan tatanggapin lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Ngayon, alhamdulillah, pinapasalamatan natin ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ngayon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, gusto lamang po naming tatalakayin ang mga kadahilanan ng pag-reject o pag-delay ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ating mga biyaya, ng ating mga rizq. At pag-usapan din natin ang mga kadahilanan na makakamit natin
ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bagkus ito po ay daragdagan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon atin pong banggitin ang sinabi ng isang sheikh, isang maalam sa Islam at pinakakilala sa buong mundo na si Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sabi niya dito, Bismillahirrahmanirrahim, arba'atun tajlibur rizqa. Apat na uri, ngunit hindi lamang po apat ang mga kadahilanan ng agad-agad mo biiznillah sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, makamit mo, matatagpuan mo, makukuha mo mula sa iyong kamay ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Apat na uri, apat na bagay. Unang-una, qiyamul layl. Ang pagpapatayo ng salah sa hating gabi. Ngayon, anong dalil? Anong sinabi? O ano ang source? Ano ang basis patungkol sa sinabi ni Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nabanggit ito sa suratu Taha, verse 132. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malapit nitong kahulugan, at ipag-utos mo, mukhatab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inutos ito o tinukoy ito ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'mur ahlaka, ipag-utos mo sa iyong pamilya, o Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bis-salah, sa pagpapatayo ng salah. Generalized na salah ito. Kabilang na dito, unang-una sa pinaka-obligadong salah, ang salawatul maktubat, ang salawatul khams, ang 5 salah na inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala, at iba pang mga sunnah na isinagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, dito ipinag-uutos ng Allah sa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kanyang pamilya at sa kanilang lahat, at hindi lamang dito. Ayon sa mga mufassirin, hindi lamang nagwakas dito sa pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang pamilya, bagkus sa lahat ng kanyang ummah. Wastabir 'alayha. Wa'mur bis-salah, wa'mur ahlaka bis-salah. Ipag-utos mo sa iyong pamilya ang pagpapatayo ng salah. May kadugtong pa ito. Wastabir 'alayha. At ang kasunod, wastabir 'alayha. Magtimpi ka, mananatili ka sa pagpapatayo ng salah na yan. Wag na wag mong iiwanan. Wag na wag mong pababayaan ang pagpapatayo ng salah. At ang kasunod, la nas'aluka rizqa. Sabi ng Allah, hindi kami humihingi ng biyaya sa iyo. Nahnu narzuquka. Bagkus kami ang nagbibigay ng biyaya. Kami ang nagbibigay ng rizq. Kami ang nagbibigay ng iyong pangangailangan. Iyong pangangailangan sapagkat mukhatab lin Nabi. Ngunit ito ay pangkalahatan. Sapagkat pinayo lamang, sinabi lamang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang sasabihin niya sa kanyang pamilya at sa lahat ng kanyang ummah. Naam. Ngayon, nakuha na natin ang punto na ang pagkuha ng mabilisang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, unang-una sa pamamagitan ng pagpapatayo ng salah.
Kung gusto natin makamit ang biyaya ng Allah, sa mabilisang pagkuha, sa mabilisang pagkamit, itayo natin ang pagpapatayo ng sala. Unang-una, ang obligadong sala at ang pagpapatayo ng sala na sunnah sa qiyamul layl, sa madaling araw. Insyaallah, ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang biyaya. At ang kondisyon pa dito na sinabi ng Allah, kailangan wastabir alaiha. Mananatili ka dyan sa pagpapatayo ng salat. Magtiis ka kahit anumang antok na dumating sa iyo, kahit anumang problema, kahit anumang mga sagabal sa buhay, mananatili ka sa pagpapatayo ng sala na iyan. Insyaallah, kapag nananatili ka sa pagpapatayo ng sala na iyan, bukod sa biyaya, bukod sa gantimpala na makamit natin mula sa Allah, at ang kasunod dito sa dunya, yung kaligayahan natin dito sa dunya, ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kasunod, kathratul istighfar bil ashar, pagpaparami ng istighfar. Ano yung istighfar? Ang kalimatu istighfar sa pamamagitan ng pagsabi ng astaghfirullah. Astaghfirullah o astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah, astaghfirullah. Anong ibig sabihin nito? Patawarin mo ko Allah. Patawarin mo ko o Allah. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng pagsasabi ng paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpaparami ng paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lamang papatawarin ka ng Allah. Yes, hindi lamang papatawarin ka ng Allah sa pamamagitan ng paghingi mo ng kapatawaran sa Allah, bagkus ang kasunod pa nito, ang kasunod na benepisyo pa nito, kadahilanan na makamit mo pa ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bil ashar. Ang tinutukoy pa dito, specific na sinabi, bil ashar, sa oras ng sahur. Sa panahon ng suhur o sahur. Saan yan? O suhur. Sa panahon ng sahur, rather. Sa panahon ng sahur. Saan yan? Sa madaling araw. 1/3 ng gabi. Paramihin mo dyan ang pag-istighfar. Paramihin mo ang paghingi ng kapatawaran sa Allah. Papatawarin ka pa ng Allah subhanahu wa ta'ala at biyayaan ka pa ng rizq o biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong dalil dito? Nabanggit ito sa Suratun Nuh. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا. Ang sinasabi ko, ako ay humihingi ng kapatawaran sa Allah. Astaghfiru rabbakum, sa inyong Panginoon Ghaffara, na siya ay mapagpatawad. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, mapagpatawad. Tandaan po natin. Hindi madamot ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbibigay ng kapatawaran sa kanyang alipin. Lalong-lalo na kapag siya ay taos-puso, humihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, wallahi. Huwag po tayong mangamba. Sa kapatawaran ng Allah, nandyan, bukas palagi. Araw-araw kang nakakagawa ng kasalanan, araw-araw ka rin humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, papatawarin ka ng Allah. Hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala kasing tulad ng kanyang alipin, tulad natin mga tao. Ang tao minsan kapag humihingi ng kapatawaran ng kanyang kapwa, hindi niya pinapatawad. Lalong-lalo na kapag nasaktan ng husto ang kanyang puso, hindi niya papatawarin. Sabay sabi, ba't ko siya papatawarin? Marami tayong naririnig na mga tao na ganitong kanilang sinasabi. Ba't ko siya papatawarin? Siya dapat, subhanallah, Allahul Musta'an. So, hindi ganun ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, Ghaffara. Bukas palagi ang kanyang pagtanggap ng paghingi ng kapatawaran mula sa kanyang mga alipin. Innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaykum midrara.
Sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran sa Allah, Fakultu stagfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaykum midrara. Magpapadala. Ibubuhos ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kalangitan ang tubig. Yun ang tubig ulan. Yes. Kung gusto natin, halimbawa, panahon ng El Nino, wala masyadong ulan, laging mainit, namamatay ng ating pananim, paramihin mo lang ang pag-istighfar sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paramihin mo lang ang paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala ng taos puso, biiznillah. Kahit El Nino pa yan, kahit summer season pa yan, ibubuhos at ibubuhos din ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang ulan. Sapagkat bakit? Siya ang may-ari ng dahar. Siya ang may-ari ng panahon. Nasa kontrolado ng Allah. Okay? Yursilis sama alaykum midrara wa yumdidukum bi amwal. At insyaallah, ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng paghingi mo ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa yumdidukum bi amwal. Kadahilanan na pagkalooban ka, bigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng amwal. Specific pa naman sinabi ng Allah, amwal, mal, kayamanan. Yes, kayamanan. Gusto mo ng kayamanan? Gusto mo magkakaroon ng ari-arian sa pamamagitan ng kayamanan? Mag-istighfar ka. Palagian mo lang humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, higit lalo sa madaling araw. Inshallah, i-provide ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo, sa akin, sa ating lahat, ang sino mang humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala ng madalasang taus-puso, bibigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya, ng amwal, ng kayamanan. Pero once ka na binigyan ng kayamanan, bilang dagdag, payot, paalala, kapag pinagkalooban ka na ng kayamanan, dapat gamitin mo ito sa fi sabilillah. Gamitin mo siya sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mo namang gamitin sa pansarili. Ano mang kagustuhan ng sarili, ayun, kinukuha. Wallahi, kapag ganitong ginagawa mo, kahit mula pa yan sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa pamamagitan ng iyong pag-istighfar, paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ginamit mo naman ito, bisu sa kasalanan, sa mga gawaing masama, wallahi, magiging parusa sa iyo ito sa kabilang buhay. Kailangan gamitin sa landas ng Allah. Wa yumdidukum bi amwal wa banin. At ang pangatlong benepisyo, bigyan ka pa, pagkalooban ka pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng banin, ng mga anak sa pamamagitan ng pag-istighfar. Subhanallah, istighfar. Paghingi ng kapatawaran sa Allah. Papatawarin ka ng Allah, subhanallah. Tapos bibigyan ka pa ng ulan kapag sa panahon ng tag-init. Pagkalooban ka pa ng kayamanan at pagkalooban ka pa ng anak. Waj'al lakum jannat. At gawan ka pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso. Allahu Akbar. Pinakamalaking reward ng Allah subhanahu wa ta'ala. Waj'al lakum anhar. At bigyan ka pa ng anhar. Hindi nahrun, hindi singular, kundi anhar, plural. Mga ilog. Yun yung ilog na galing sa gatas, honey, at galing sa tubig, na tubig mula sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At galing sa alak. Akalain mo, iba't ibang ilog ang ipagkaloob sa iyo ng Allah. Ang daming benepisyo, wallahi, ang daming benepisyo sa pag-istighfar ng taos puso, sa paghingi ng kapatawaran sa Allah. Allahu Akbar. Ang bait ng Allah. Isipin natin ng malalim. Pinagawan tayo ng isang bagay, ang bagay na ito benepisyo para sa iyong sarili, dahil sa bilang pagkatao mo, na ikaw ay nakakagawa ng kasalanan, sapagkat tayo po'y tao, tandaan po natin, hindi po tayo perfecto. Nobody's perfect. Totoo ang kasabihan na ito. Nobody's perfect. Walang perpektong tao. Lahat po tayo ay nagkakasala. Kullu bani Adam khata'un.
Ang lahat ng angkan ni Adan, nagkakasala. Ngunit, wa khairu khatta'ina at tawwabun. Ang pinakamainam na siya ay nagkakasala, agad-agaran humingi ng kapatawaran sa Allah. At sabi pa sa Hadithul Qudsi, Yabna Adam, o kayong mga angkan ni Adan, innakum tukhtiuna bil-layli wan-nahar. Tunay na kayo ay nagkakamali, nagkakasala sa panahon ng gabi at ng araw. Araw at gabi nagkakasala tayo. Yes, wallahi. Kaya nga minsan, kahit hindi, may mga kasalanan na hindi natin nararamdaman sa pamamagitan ng paggamit ng mga cellphone. Bigla na lang dumadaan ng mga hindi karapat dapat makita. Pagkakasala na yun, may mga iba't ibang uri pa ng mga kasalanan dyan. At bukod sa paningin pa natin, sa pamamagitan ng kamay natin, araw at gabi po tayo nagkakasala. Sinabi ito ng Allah sa kanyang Hadithul Qudsi. Kaya ngayon, binigyan tayo ng gawain ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-istighfar, ang paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan ninyong bait ng Allah. Binigyan ka na ng gawain para benepisyo sa iyong sarili, paglilinis sa iyong sarili mula sa kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala, bilang ikaw ay tao. Pangalawang benepisyo, bigyan ka ng Allah ng tubig galing sa langit. Pangatlo, pagkalooban ka ng kayamanan. Pang-apat, bigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala wa yumdidkum bi amwal wa banin. Bigyan ka pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng anak. Kaya dito payo sa mga walang anak. Ilang taon na hindi kayo binigyan ng anak? Ito ang solusyon. Paramihin lang ninyong paghingi ng kapatawaran sa Allah. Biidnillah. Walang imposible sa Allah. Kahit tawagin natin menopause ng babaeng iyan. Kung sa kapahintulutan ng Allah, bigyan ka pa ng anak, bibigyan ka ng anak ng Allah. Basta't gumawa ka ng dahilan. Ano yun? Ang pagpaparami ng paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kasunod pa na benepisyo, bigyan ka ng Jannah, ng paraiso ng Allah sa kabilang buhay. At ng anhar, ang apat na uri ng ilog sa loob ng paraiso ng Allah sa pamamagitan lamang ng pag-istighfar. Ya Allah. Wa aqulu qawli hadha